Hello mga ka-MB! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagkakaroon natin ng reflection sa mga nagdaan sa ating buhay sa taong ito ng 2024. Narito ang gabay na katanungan sa ating reflection sa kasalukuyan. Number 1. Ano ba ang mas tumatak na pangyayari sa buhay nyo sa taong ito? Number 2. Ito ba ay nakabuti o nakasama sa inyo? Number 3. Sa mga pangyayaring ito, ano ang aral na natutunan nyo? Number 4. Ano ang naging epekto nito sa iyong pisikal, mental, emosyonal at spiritual na karanasan? Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang mga katanungan kong ito ay bahagi ng pagninilay sa mga naging karanasan nating lahat sa taong ito, both individually and collectively. Maaari nyo itong itanong sa inyong sarili. Sa paraang ito, mas mapapractice nyo ang pagiging mindful and conscious sa inyong paglago at pagpapaunlad ng sarili sa mundong ito. Number 1. Ano ba ang mas tumatak na pangyayari sa buhay nyo sa taong ito? Ano man ang pangyayaring ito na naalala nyong bigla ay very significant at relevant sa buhay nyo ngayon. Kahit hindi ito obvious, subconsciously may impact ito sa inyong buhay. Tanggapin ang pangyayaring ito bilang bahagi ng inyong spiritual journey. Dahil ito ay naganap para sa iyo at hindi naganap lang sa iyo. Lahat ng na-encounter mo sa buhay ay naka-align para sa iyo na mula sa synchronicities. Walang pangyayari na coincident o by accident lang. Lahat ng ito ay nakadesign para sa iyo. Kaya ang mahalaga mong gawin ay magkaroon ng acceptance sa karanasang ito upang magaan kang makamove on. Number 2. Ito ba ay nakabuti o nakasama sa iyo? Ano man ang pangyayaring iyong naranasan ngayong taon, ito ay may kalakip na aral para sa iyo. Kung ito ay hindi magandang karanasan, ang pagtanggap dito ang magbibigay daan para sa iyong healing upang makarecover at mawala ang sakit na naidudulot nito o naidulot nito. Ang healing stage ay kadalasang gradual at sa iba naman ay mabilis lang. Ito kasi ay nakabase sa iyong pagtanggap. Kung naia-apply mo na ang mindfulness sa iyong buhay o nakabukas na ang iyong puso at malawak na ang pananaw mo sa ganitong mga pangyayari, madali na lang ito para sa iyo. Kaya ang layunin ko dito ay makatulong sa inyong paglago spiritually. Makita nyo ang liwanag sa kabila ng kadiliman at magsilbing gabay sa inyong paglalakbay sa mundo. Katulad nyo, ako din ay patuloy na nag-aaral, natututo at tumutuklas sa kung sino ako, ano ang aking misyon dito, ano ang hangarin ko para sa pagpapalago ng aking sarili at pagbabahagi sa mundo. Tayong lahat ay nasa continuous process o continuous evolution. At bawat pagtahak natin sa mundo, may naa-unlock tayo sa ating sarili. May mga lessons tayong natututunan sa bawat pangit at magandang karanasan. Ang ating mga problema ay mga challenges na humaharang sa ating daraanan
upang patatagin tayo sa mga darating pa sa ating buhay. Ika nga, ang taong walang problema ay mga taong patay na. Kaya ang lahat ng masasakit na challenges ng buhay ay bahagi ng ating spiritual growth at yan ang dahilan kung bakit naririto tayo sa mundo. Ang magkaroon ng iba't ibang experiences para sa pag-level up ng ating kaluluwa. Number 3. Sa mga pangyayaring ito, ano ang aral na natututunan nyo o natutunan nyo? Ang kasagutan dito ay nasabi ko na dahil ang mga katanungan ko ay konektado sa isa't isa. Ngunit tanungin nyo sa inyong sarili, ano ang natutunan nyo mula sa mga karanasang ito? Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang paghamon at paglalakbay. Walang tao na exactly same ang karanasan. In general, lahat tayo ay nakakaranas ng downfall, pain, suffering, at iba't iba pang masasakit na emosyonal, mental at physical na experiences. Ngunit, nagiging subjective ito base sa ating individual experiences. Dahil as a whole or sa oneness natin, we are unique. Iba-iba nating nararanasan kung paano magkaroon ng ups and downs sa buhay. Iba-iba ang ating nagiging choices, nagiging desisyon sa paglikha ng ating sariling realidad. Kaya, bagamat tayo ay sinasabing collective consciousness o interconnected, we experience differently. May nag-a-align sa ating vibrations at tinatawag natin na nakaka-resonate, in harmony, nagmamatch na frequency sa ating vibration. May iba naman na hindi nag-a-align sa atin. Kagaya ng palagi kong sinasabi, we live in polarity. Kung wala ito dito, wala tayong challenges. Hindi natin ma-experience ang paglago at pag-unlad. Pag walang obstacle sa buhay, ano pa ang sense ng buhay dito kung straight and smooth sailing lang tayo? Dahil hindi tayo magiging aware sa kailangan natin sa ating buhay. Halimbawa, kung wala ka sa kadiliman ng buhay, paano kang gagawa ng paraan upang mahanap ang liwanag na gusto mong makamit? Kaya, ang aral na ibinabahagi sa iyo ng bawat karanasan mo ay mahalaga sa pag-angat ng antas ng iyong pagkatao at spiritualidad. Lumalawak ang iyong wisdom base sa mga karanasan na iyong natutunan sa buhay. Number 4. Ano ang nagiging epekto nito sa iyong physical, mental, emosyonal, at spiritual na karanasan? Ang huling katanungan ito ay inilalaan ko na para sa inyo. Ang tunay na kasagutan ay malalaman nyo lang mula sa inyong puso. Trust your intuition, trust your heart, and trust your journey. And you will find the answer you're looking for. Remember these keywords: accept, release, let go of things that no longer serves you. Be in the now. Live today, live tomorrow. Your past made you a better version of yourself today. Ito ang iyong key formula to prepare for 2025. Create a better reality right now because you are the creator of your reality. Your future will depend on what you create today. Ngayon, are you ready to welcome the year 2025? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Peace, love, and light. Thanks for watching.